Ricky Rick's Negosyo Proverbs. Kinatatapukan na usaping may kaugnayang sa negosyo. Halina't matuto sa pagpapalago ng kalakalan. Ricky Rick's Negosyo Proverbs. Ang paggunlad ay nasa iyong tagat abilidad. Payabungin ang kaisipan sa pagninegosyo nang umalagwa ang buhay. Kasama si Ricky Avelino. Ricky Rick's Negosyo Proverbs. Ayan, magandang hapon po. Napakaganda ng ating intro. Narinig niyo po ba? Ang boses ni Tito Alan po yun. Napakaganda po. Ayan, so ito po si Ricky Avelino. Ang ating pag-uusapan ngayon, Ricky Rick's Negosyo Proverbs. Sino po pala nakakaalala ng ating topic nung nakaraang linggo? Yan. So ito po ay isang katanungan na gagaling sa akin para malaman natin kung sino yung mga talagang mga nakikinig. Okay? Sino pa kaya? Bigyan ko kayo ng 10 seconds para at least maisip kung ano po yun. Okay. So meron na po. Ayun! May nag-comment. Okay, may nag-message po sa atin sa ating YouTube channel, Ricky Avelino YouTube channel. So meron pong nag-comment, sabi niya, wow, nagbabalik ang Ricky Rick's Negosyo Proverbs. Yan, tamang-tama about asset and liability. Tama po, no? Maraming salamat, Miss Ivy. Miss Ivy Paras sa iyong katanungan, ang iyong pagbabantay, inabangan mo po ang Ricky Rick's Negosyo Proverbs, no? So, tama po, no? Ang topic po natin last week ay about asset and liability. Pero meron akong isang katanungan doon medyo na yung unang-unang katanungan ko doon, kung ano ba yung, ito ba asset or liability? Ano ba yung binanggit ko doon? Mukhang napapaisip ang karamihan, no po? Okay? So, ang akin nabanggit po doon ay kung ang iyong bahay ba ay asset o liability. Yan. So, syempre, napakasakit alamin. Base sa atin na pag-usapan, ito ay liability. Yan. Pero hindi ko naman ina-advise o sinasabi na itapon nyo na, ibenta na o sunugin na inyong bahay. Kundi ang sinasabi ko lamang about financial education lamang para malaman natin kung ito po ba ay asset o liability. Yan. Okay, so sana kung meron nakasagot po nun, no, bibigyan ko sana ng premyo. So meron akong pin-prepare na premyo para doon, pero mukhang walang nakasagot. Malapit na sana si Miss Ivy. Okay, pero babawi na lang tayo sa susunod na programa sa next week natin na pagkikinig. Meron akong ulit na makatanungan at sana masagot nyo. Okay? Ito ang testing ng ating listening skills. Yan. Okay, so ang ating pag-usapan po ngayon ng Ricky Rick's Negosyo Proverbs. Siya nga pala, no? Ako si Ricky Avelino. Ako ay isang managing partner and branch manager ng financial services, Allianz PNB, Iridium News Agency. So yan po. Ito po aming mga inaasikaso, mga ginagawa. Okay, aking ginagawa, aking pinag-aralan about financial services, about financial planning, yan, about financial literacy. So, i-discuss ko po ngayon, no? 4 sources of income. Yan. Ano ba yung mga 4 sources of income yan? Ano po ba yun sa tingin nyo? Okay? Ang 4 sources of income, meron tayong tinatawag na una, may employee. Pangalawa, meron ding self-employed. At pangatlo, business. At pangapat, investment. Yan. So, saan po ba tayo doon? At saan po ba doon ang gusto natin? Yan. So, kailangan po natin alamin muna kung ano yung current natin. Ano yung kasalukuyan na saan tayo sa source of income na aking nabanggit. Okay, ulitin ko po. Meron po tayong 4 sources of income. Meron po employee, self-employed, business, and investment. Yan. So, lahat po yan, maganda po yan. At least meron tayong sources of income. Okay?
So, pag-usapan natin, isa-isahin po natin. Ano po ba dyan ang 4 sources of income? Ano po ba yung ibig sabihin ng employee? Saan nanggagaling yan? Pag self-employed, saan po nanggagaling yan? Ang business o negosyo or ang investment, saan nanggagaling yan? At paano patakbuhin yan? Okay po? So pag-usapan po natin. Simulan natin sa employee. Yan. Actually, employee ito karamihan, no? I think 98% nasa employee. Yan. So employee, ano bang employee? Yan, ito po yung mga full-time, pwede rin part-time. Yan, nandyan din po ang employer. Of course, kailangan ng employee. Paano magkakaroon ng employee kung wala employer? Okay? Pero dito po, no, makikita po natin, sa employee, ito po yung mga fixed ang income. Yan. Sabihin, meron tayong fixed salary. And meron din po tayong specific na hours na nag-work. Kung 8 hours po ba tayo per day or 12 hours po tayo. Yan. Diyan po natin malalaman. And meron po tayong, yung iba po, no? And dito po sa employee, no? Isang, malalaman po natin dito yung advantage or disadvantages. Isang employee, okay? Of course, ang meron tayong nakakibat na tax po dyan. Okay? Yan. Sa income, fix ang income dyan. An employer, may ka-employer, may kang-boss. Kailangan mo sumunod or else, di ba? And full-time po tayo. Kadalasan full-time, may meron din po part-time. Pero kadalasan po, ang employee ay sa full-time. Dito po sa Pilipinas, no, minimum 8, meron tayong 8 hours. Yan, no, pag gusto po dyan, meron po 12 hours, mga overtime. Depende na po dyan kung anong sinabi ng ating boss or employer. Okay? So dito naman po sa self-employed, bago ko isa-isahin mabuti, no, detalyahin. Sa self-employed naman po, ito kadalasan, pwede ka rin full-time and part-time. Okay? And may tax din, of course. And ditong income po natin sa self-employed, depende po sa iyo yan kung gaano po kagaling or gaano kakasipag. Okay, sa self-employed po. Yan po yung mga pinagkakaiba natin. Sa business naman po, meron po tayong tinatawag na sa business, of course, tignan natin yung oras, may time din. Pero depende na sa iyo yan kung paano mo gagamitin ang yung oras. Excuse me. And establishments po. Yan. Meron po tayong mga sistema na ginagamit na sa isang negosyo. At ang sa tax po, depende po yan, no? Pwede natin maging low, pwede maging zero din. Depende na po sa inyong strategy. I-discuss po natin yan mamaya kung matatakal natin lahat or next week. Okay? And sa next po, yung pang-apat na sources of income ay investment. Yan naman po yung ma-involve din dyan sa tax. Pwedeng zero or pwedeng low. Ang money po dyan depende sa performance ng iyong investment. Yan. So ang oras, yan, dyan natin makikita yung advantage. Dahil investment kadalasan, hindi sa'yo ang oras na consume kundi oras ng iba. Okay po, so mamaya tatalakayan natin yan, no? Isa-isahin natin yan. Ang 4 sources of income, ang employee, self-employed, business, and investment. Yan. Bago ko ituloy ang ating discussion, gusto ko po muna kayo mag-isip-isip at alamin nyo po, saan po ba kayo dito sa source of income na to? Lahat po ito maganda. Okay? Depende po kung paano natin gamitin. Okay? Depende rin po sa ating attitude, sa ating character, or depende rin sa ating goal, sa ating dreams. Okay? Itong 4 na po ito, napakaganda po nito kaysa naman wala kang source of income. Tama po ba? Yan. Okay, so bago ko ituloy, so time check po tayo. Ngayon po ay 5:14 ng hapon. Ricky Ricks Negosyo Power. Naglilingkod sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Ascenso. Sa Dagupan, ikaw ay nakikinig sa DWPR 1296 ang inyong radyo. Tipid tip number 1, ano? Sabi ni Miss Ivy. Tipid tips number 1 daw. Siya daw ay naglilinis ngayon ng kanyang kotse habang nakikinig sa Ricky Ricks Negosyo Proverbs.
Yan, si Miss Ivy Paras. Sabi niya, tipid tips, number 1. Tama naman, no? Kung kaya malinisan ng kotse mo. Actually, pang-release din yan ng stress minsan. Habang naglilinis ka ng kotse mo, medyo nare-release ang stress mo. So, maganda rin yan para pang-relax din. At least nalinisan mo pa ang iyong kotse. Tama ba? Okay, balik po tayo. Magandang hapon po ulit. 5:16 p.m. Ricky Rick's Negosyo Proverbs. Ito po si Ricky Avellino. Okay, balikan po natin ating pinag-usapan. 4 sources of income. Yan. Nabanggit ko ano ba yung 4 sources of income. Meron tayong employee, meron tayong self-employed, meron din tayong business, meron din tayong investment. Saan po ba tayo doon? Yan. Okay? Dito po, no? Puntahan po natin muna ang employee or employment. Yan. Pagiging empleyado. Actually, para sa akin, okay to sa mga nagsisimula. Yan. It's para sa akin, no? Napakagandang experience maging empleyado dahil una, dahil ikaw ay matututo. Of course, wala ka pang kaalam-alam sa mga bagay-bagay sa mundo. Kapag ikaw isang empleyado, may tuturo sa'yo, may training, and depende na sa iyong boss or sa iyong supervisor, sa iyong manager or sa iyong employer. Pero matututo ka. Magandang experience po ito. Okay? Pag empleyado, makalawa, nabanggit ko kanina about learning, pangalawa, maganda rin po ang pagiging empleyado dahil fixed income po ito. Whatever happens, meron kang sahod. Tama ba? Yan. So maganda po ito sa mga nagsisigurado at na meron matanggap na income. At maganda rin po ito sa mga may pamilya dahil hindi pwedeng wala silang may uwi sa bahay. Tama po ba? So naintindihan ko po kayo. Isa pa, sa pagiging empleyado, maganda rin ito dahil marami kang mga makikilala na co-employees mo or kasama mo sa trabaho. Yan. So magkakaroon ka ng friends. Yan, pwede ka matuto sa kanila ng tama. Pwede ka rin matuto sa kanila ng mali. Tama ba? Yan. So ano pa bang advantages ng isang empleyado? Yan, ano pa ba mga advantages? Of course, meron kang Christmas bonus, 13th month. Yan, ngayon meron pang 14th month ngayon. So, marami ding advantages ang pagiging empleyado. Yan. Isang mga disadvantage lang dito, no? Yung tax. Yan. Pagiging empleyado, meron po tayong tax, withholding tax. Okay po, depende po sa saan po kayo. Yung iba, 10%. Yung iba naman, depende na rin po kung ano po yung magkano pong inyong income, inyong sahod, dumidepende po yan. So, pinaka-disadvantage natin dyan, tax. Pangalawa po ay yung oras. So, 8 hours minimum per day. Yan. Minsan po part-time, 6 hours, 4 hours, pwede na. Okay, pero syempre, depende yan. Kung konting oras ka lang ng trabaho, malit din ang iyong sahod. Yan. So, meron pong advantages and disadvantages ng pagiging empleyado. Para sa akin, kung ikaw ay isang baguhan lamang or fresh graduate, I strongly advise ay pumasok ka muna sa pagiging empleyado bago mo pasukin ang self-employed, business and investment. Para at least malaman mo kung gaano kahirap kumita. Kasi yung iba, no, siyempre pag nag-aral ka and very idealistic and then mayroon ka nalaman na mas sabi mo ay gusto magnegosyo, mag-invest agad, minsan nagkakamali ka. Pero it's okay. Okay lang magkamali. Part of learning yan. Pero I suggest, pumasok muna sa pagiging employee or empleyado. Para at least, may sahod ka na. Di ba? Sigurado may sahod ka. Sabi nga nung iba, okay lang na hindi masipag, at least hindi tamad. Ay, mali. Okay lang na maging hindi masipag, at least hindi pagod. Tama ba yun? Pero bottom line dito na pag empleyado ka, masipag ka man o hindi, ganun pa rin sahod mo. Okay? Pero syempre, kung yung employer o yung boss nakikita naman niya yung sipag, kung meron siyang puso,
Nasa kanya na yon kung pwede niyang, kung gusto niyang taasan or bigyan kanya ng bonus. Okay? So napakaganda ng pagiging empleyado. Kasi yung iba, pag narinig lang yung about 4 sources of income, nakita yung mga advantage and disadvantages, minsan ayaw na nila maging empleyado. So sinubok agad ang self-employed or ang business or ang investment at biglang walang nangyari o mas lalong nahirapan. Yan. So, pag ikaw nagsisimula, I advise maging empleyado ka muna para makita mo ang sistema ng pagiging empleyado, sistema ng pagkakaroon ng negosyo. Siyempre, pag bilang empleyado ka, makikita mo na ang mga sistema na ginagawa ng isang employer or isang negosyante. Di ba? Yan. So, maging observant ka. Yan. Pangalawa, dito muna, bago ko ituloy, no? Ang self-employed naman, nabanggit ko nga kanina, self-employed, depende yan sa iyo kung gaano ka kasipag. Yan. Kung ikaw ay masipag or productive, magkakaroon ka ng magandang income. So, nag-vary yan, no? Ito, no, pagiging isang empleyado, balik tayo doon, no? Kasi gusto ko naman na, kasi parang nagdi-discuss ako minsan about tungkol dito, parang medyo na-entice sila agad pagiging negosyante or business. Pero hindi kasi ganun kadali. Ngayon naman, ang gusto kong ibahin, gusto ko i-suggest na maging employee ka muna. Kasi pwede mo pagiging empleyado, pwede ka naman maging self-employed while you are an employee. Hindi pa natin pinag-usapan dito ang pagiging effectiveness or productivity. Ang sinasabi ko lamang ay pwede ka maging empleyado at the same time maging self-employed. Or pwede ka rin actually during your being an employee, pwede ka rin pumasok sa business at investment. Yan. Actually, pwede mong pagsabay-sabayin yan kung ikaw ay isang empleyado. So, yan ay isang advantage ng pagiging isang employee. Ayan. So, hindi porket empleyado ka at nag-usapan natin ng business, hindi na maganda ang pagiging empleyado. Maganda yan dahil fixed income, masipag o hindi, meron kang income. Diba? At the same time, pwede ka rin mag-self-employed, pwede ka pumasok sa negosyo, at pwede ka rin magkaroon ng investment. Punta naman natin ang self-employed. Ang self-employed po ba? Okay? Ang self-employed ba ay maganda? Actually, para sa akin, no, based sa aking pag-aaral, based sa aking experience, okay, ang self-employed actually, it's a trap. That is a trap. Yan. Kasi ganito yan Trap yan sa mga taong nanggaling sa employee, and gustong magkaroon ng negosyo or mag-transform or mag-transfer sa business na source of income. Sometimes it becomes a trap, yung self-employed. Yan. Kasi ganito yan Pag self-employed ka, okay, kaya nga self-employed nakadepende yan sa'yo kung ano yung production mo, kung ano yung income mo. So, pwedeng maganda, pwedeng hindi. Or, ang self-employed, of course, meron kang binabayaran na rent. Kung wala kang sariling building or wala kang sariling pwesto, ikaw ay nag-rent lamang. Sa iyong pag-rent, siyempre, napupunta yung pera mo, yung kinikita mo, napupunta sa pag-rent mo sa iyong pwesto or building, kung ano man yan. Tapos may kukuha ka ng tao, sasahuran mo sila. Okay? So, nahating yung income. Okay? And ang self-employed, nakadepende sa expertise mo rin. Okay? So, at saka ang tax dito, pagiging self-employed, malaki. Unlike sa business. At makita natin, hindi, ang self-employed is not a business. Ang self-employed, self-employed. Okay? So, kung self-employed, kung wala ka dun sa eksena, sa negosyo mo, kadalasan, ang self-employed, bumabagsak. Ang iyong negosyo sa pagiging self-employed ay bumabagsak
Dahil wala ka doon, wala expertise mo doon eh. Wala yung kaalaman mo doon eh. Halimbawa na lang, isang restaurant. Okay? Sa isang restaurant, ikaw ang may-ari ng restaurant, meron kang mga staff, may crew ka, okay, may tagaluto ka rin, may cook ka. Pero syempre, dahil ikaw ay self-employed, nandun ka dapat lagi. Dahil ikaw nakakaalam, meron kang sinatawag na secret recipe. Yan. So dahil meron kang secret recipe ng iyong restaurant, ayaw mo ipagsabi sa iba. Okay? So ayaw mo pagsabi sa iba. Gusto mo, ikaw lang nakakaalam. That is self-employed. So pag bibili ka ng mga ingredients, ikaw ang bibili. Ayaw mo iutos. Ayaw mo i-delegate. Ikaw rin namimili kung ano yung anong klaseng, kunyari kung ito ay isang gulay, isang pechay, ikaw namimili kung anong klaseng pechay. Kung bata ba, matandang pechay, or Chinese or Filipino pechay, or Japanese pechay, American pechay. So kasi ikaw nakakaalam lahat eh. Pati yung matimpla, ikaw nakakaalam. Ayaw mo ipagsabi dahil meron kang tinatawag na secret recipe. Yan. So balikan ko, ito po ay isang self-employed. Yan. Of course, sa pagluluto, ikaw din ang nagluluto. Dahil meron kang tinatawag na secret recipe. Yan. That is sa isang restaurant, no? Kapag ikaw self-employed. Yan, syempre doon sa pagbibilang din ng pera or cashier. Gusto mo chinecheck mo, gusto mo nandun ka rin dahil ayaw mong mawalan ng pera. Or wala kang sistema na nagagamit para ma-check ang transaction ng maayos or ang flow na maayos. So ikaw din mismo nandoon. So yun ay self-employed. So pag nawala ka sa iyong negosyo, bagsak ang negosyo mo dahil ang secret recipe mo hindi magagamit at yung transaction sa cashier or transaction flow ng pera ay hindi maayos dahil ikaw nga ay self-employed. So yun ang mga disadvantages. Isa pa, malaki ang tax dyan dahil as an individual business, hindi siya corporate or hindi siya corporation, malaki ang tax po dyan. Or partnership, malaki din po ang tax dyan. Okay? So yun po ang sa self-employed. So it is really a trap. Okay? So kung hindi mo kayang pagiging self-employed, punta ka na lang sa employee. Yun ang suggestion ko. Safest yun ha, safest. Pero we're not talking about the huge income. Okay, yung malaking income. Saan bang malaking income? Pwedeng sa self-employed. Pwede rin sa business. Yan naman ang pag-usapan natin. Okay, time check po tayo. 5:29 po ng hapon. Yan, ang pinag-usapan po natin, baka kayo magulat, no? 4 sources of income. Yan. So, isa-isahin po natin ang 4 sources of income. Merong employment, merong self-employed, meron ding business, yan, meron ding investment. 4 sources of income. Actually, lahat po yan maganda, no? Depende na sa yung character. Depende na kung gaano kakatapang, gaano kakagaling, gaano kakasipag, and meron kang grit na tinatawag. Nasa ano pa lang po tayo, pinag-usapan pa lang po natin ang employment at self-employed. Usul po natin ang business na mamaya tatalakayin po natin na napakaganda. Pero hindi naman ganun kadali. Okay? Yan. So, pag-usapan natin yan pagkatapos ng advertisement. Okay? So, tune in lang po sa DWPR 1296 kHz or sa kanilang page DWPR Beacon. Yan. And of course, sa aking YouTube channel, Ricky Avelino. And sa aking FB page, Ricky Avelino. Ayan, nagbabalik po ako si Ricky Avelino sa Ricky Ricks Negosyo Proverbs sa DWPR 1296 kHz. Ayan, so pagbalikan po natin ang 4 sources of income. Ano na po yun? Ito po ay employment, self-employed, business, and investment.
Yan. So napag-usapan natin ng konti ang employee or employment, and napag-usapan na rin natin ng self-employed. Okay, meron yung mga advantages and disadvantages, no. Ito sa aking sa aking pag-aaral, sa aking experience, no. So sa mga na rin, no, sa aking mga base sa aking mga kaibigan na nakikwentuhan at na-experience. Actually, kung pag-usapan natin itong mga bagay, marami ako may share. Dahil sa murang edad ko, ang dami ko nang dinaanan, no, at sinubukan. Meron nag-success ako, meron yung hindi. May mga nag-success ako, meron din yung mga doon ako nagkaroon ng decision kung maganda tuloy ko ba ito o hindi. Dahil hindi ibig sabihin na malaki yung kinikita mo, magandang yung ginagawa. Marami siguro nakaintindi dyan, no? So, balikan natin bago tayo lumayo sa 4 sources of income. So, kanina nabanggit na natin na employment. Yan, nabanggit ko ang mga advantages. Karamihan nabanggit ko muna yung mga advantages, no? Yung self-employed, napansin nyo kanina, marami akong nabanggit na hindi masyado parang challenging. Yan. Pero income naman dito pwedeng lumaki. Yan. Pero sabi nga, self-employed, dahil self-employed ka, kailangan mo nandun lagi. Dito naman tayo sa business. Yan ang mga gusto ng karamihan. Bago tayo ulit pumunta, ituloy sa business. Ano na yung trap na nangyayari kadalasan na source of income? Ito yung self-employed. Pero hindi ko sabing hindi maganda to or maganda to. Sinasabi ko lamang ay yung advantage at disadvantages. Pwedeng sa self-employment, pwede rin napakalaki na income mo. Okay? Punta tayo sa business, no? Ito yung kadalasan kagandahan ng isang negosyo or business. Kadalasan tinatawag na business, yan yung mga yan yung meron kang sariling oras na actually yung self-employed maganda rin yan dahil yung oras ikaw nang didictate. Kung ano oras ka ganito, anong oras mo i-open yung negosyo mo. Yan. Ang business ganun din, maganda rin. Sarili mong oras. Kung anong gusto mo, ang oras, you have a time freedom. Okay? Kung, sa business, kung okay na, established na yung negosyo. Pero sa simula ng business, hindi rin ganun kadali. Ang oras mo, hindi lang 8 hours. Okay? Hindi lang 8 hours sa isang araw. Kung nagpatayo ka ng negosyo, pwedeng 24 hours ka nagtatrabaho para sa iyong negosyo. Yan ang business. Okay? Sa simula. Yan, sa simula. Of course, yan yung building pa. First 5 years siguro, first 3 years, ikaw talagang ang dami mong kailangan i-google na oras. Okay? Pangalawa, syempre, number 1 dito, yung kapital. Yan, sa self-employed, may kailangan mo rin ng kapital, sigurado. Sa business, yan, kailangan mo rin ng kapital. Mas malaki. Bakit mas malaki? Siyempre, meron ka ng establishment, meron ka ng sistema, meron ka ng mga employee, meron ka ng mga sinasahuran, yan. So, napakalaki ng iyong kapital na kailangan sa business. Napakalaki ng kailangan mong cash flow na umikot sa iyong negosyo. Yan. So, pag-usapan natin dito, no, sa 4 sources of income. Hindi ko kayo i-hype o i-entice masyado na about business and investment. Alam naman natin na magandang business investment. Pero pag-usapan din natin yung mga disadvantages or mga struggles or mga challenges na tinatawag. Okay? Sa business, pag-usapan natin ng oras. Sa simula, hindi lang 8 hours a day. Minsan umaabot ka dito 24 hours a day, 20 hours a day, 18 hours a day. Of course, kung negosyo mo yan, kailangan mong pursigihan at bantayan mabuti. At isipin, mag-plan, nag-strategize, at kumilos ng massive actions, dire-diretso. Sa simula, talagang kailangan mo yan. Okay? Mas lalo na sa building stage ka pa lang. Okay? Tapos yung kapital, napakalaki ng kapital na kailangan mo. Self-employed, ganun din sa business. Okay, sa business, napakalaki dahil meron ka ng mga sinasahuran sa business, meron kang kailangang sahuran. At meron ka ding kailangang kapital. Kung nag-rent ka, napakalaki ng yung establishment. Okay? So, kailangan mong bayaran yan.
Kailangan ka ng kapital, ng cash flow na umiikot dyan. And kailangan mo rin ng kapital sa pagkakaroon ng sistema. Yan. So, and of course, sa tax naman po, no? Pwede naman po yan mabago. Pwede natin gawing low or zero. Depende po yan. Okay? Depende sa kung gano'ng kalaki yung dinideclare o yung kinikita na income. Per quarter, per annum. Depende rin po kung anong klaseng business po yan. Partnership or corporation. Yan. So, pwede po natin, and kung minsan po no, sa business, dito bigyan ko lang kayo ng tip pero daanan lang natin. Sometimes sa business, nagkakaroon sila ng foundation. Yan. Kasi yung foundation na yan, advantage yan sa tax. Kapag yung negosyo mo, meron kang foundation. Yan. So, you're helping the government, you're helping the people. So, kadalasan, mababa ang tax mo. So, minsan, strategy din yan ng mga negosyante. So, that's good. Ano lang naman yan mutual lang naman yan. You're helping people, you're helping also yourself. You're helping yourself, your business. Huwag naman kayo magalit dahil gawa ganun, no? But that's only talagang nasa law natin dyan. Okay? Another thing sa business, no? Maganda dito, of course, yung income. Yung income mo, unlimited. Okay? Unlimited ang income mo. Pwedeng mas malaki, pwedeng hundreds of thousands, millions, billions, depende. Okay? Depende kung gaano mo po ito palalaguin. Pero hindi ganun kadali, ha? Okay? Ang business ay napakahirap din gawin, pero ito ay maganda pag iyon na-establish na. Anong advantage ng business? Number one, kapag established na to, if established na to, number one, time freedom. Okay? Business, number two, ang isang advantage, if established na to, income, napakalaki. Okay? Unlimited. Number three, ang business, kapag established na to, yung sistema, kahit wala ka doon sa eksena, kumikita ka. That is business. Yan. Number four, tax advantage din. Yan. So, napakagandang business kung pag naayos mo po natin. Yan. So, next po natin. Punta naman tayo sa investment. Ang investment, ano po ba ang advantage at disadvantage ng investment? Investment, no, number one, isang advantage dyan, of course, pinaka number one dyan yung time. Bakit time? Ang investment kasi, that is the money working for you. Okay? So yung time mo, hindi nako-consume. Ano yung nako-consume lang sa'yo? Yung pera mo. Of course, nag-invest ka, na-consume yung pera mo, pero mag-grow yan. May potential na mag-grow. Yan. Pwede po yan mag-grow dahil sa, kung nag-invest ka, halimbawa, example na may investment. Ito, example lamang ito. Hindi ko pa ina-advise kung dito na kayo agad or ganito kasi of course, pag-aralan muna. Example na investment to sa mga stock market. Yan. Or pangalawa, pwede rin to, maganda rin to sa mga financial services, sa mga life insurance. Yan, maganda rin yan. At least protected ka, protected ang family mo. Yan, pwede ka rin kumuha ng health insurance. And pwede ka rin kumuha ng tinatawag na VUL, Variable Unit Link. Yan, ang VUL po, no, Variable Unit Link, ito po ay investment. Ito po insurance na may investment. O di ba, may life insurance ka na, may investment ka pa. So kumikita yung pera mo. Okay? So yun ang mga iba't ibang klaseng investment, no? Yan, so money works for you. So that is the advantage of pagkakaroon ng investment dahil yung time, okay? Meron kang time. Yung pwede ka habang nagtatrabaho ka, pwede ka naman mag-invest. Tama ba? Habang meron kang negosyo, pwede ka rin mag-invest. Yan. As long as meron kang pang-invest. So, paano ka na mag-invest kung wala kang pang-invest? Okay, yung tax naman dito, pwedeng low, pwedeng zero. Depende yan kung saan magpapasok ang iyong investment. Okay, so kung gusto niyo magtanong, no, sa mga deeper sa investment, okay, pwede po kayo pumunta sa inyong financial advisor or financial planner. Okay, so marami po tayong mga financial advisors dito sa Philippines lamang. Worldwide, they are very,
They are very respected, yung mga financial advisors sa USA. Okay, sa Pilipinas, very, din yan, well-educated ang ating mga financial advisors. Yan, mga financial planners po natin. Meron isang kaibigan sa Alliance PNB, Rida News Agency. Yan, magaling po siya at masipag at talagang mapagkakatiwalaan po, no? So, yan, nasa Alliance PNB po siya, aking kaibigan. So, napaka-eager din na magturo at tulungan tayo na magplan para sa financial goals natin in the future. Okay? So, yun po yung mga counting 4 sources of income. Ulitin ko, employment, and self-employed, business, and investment. Balikan po natin, no? Baka medyo na-overload tayo ng information. Okay, so sa employee or employment, yan po yung meron po tayong fixed income. Yan. Meron din po tayong tax dyan. And yung oras po natin, nagtatrabaho tayo, hindi tayo pwedeng mag-absent or matulog-tulog sa trabaho unless hindi ka nahuhuli. Okay? Pero fixed po ang income dyan. So maganda yan dahil at least sa mga hindi sanay sa bakbakan o hindi pwedeng mawalan ng income, pwede po yan. Maganda po maging empleyado po muna tayo. Yan. Next po ang self-employed. Yan. Ang income po ng pagiging self-employed ay po yan, nag-vary. So depende yan sa iyong production. Pwedeng mataas, napakataas, or pwedeng katamtaman, or pwedeng wala. Yan. Ang tax po niyan, mataas ang tax ng pagiging self-employed. Hinalimbawa ko kanina ang pagkakaroon ng restaurant. Ang restaurant at ikaw ay self-employed dahil self-employed at meron kang sariling tinatawag na secret recipe. Pag may secret recipe ka sa iyong restaurant, kadalasan yan ang tatalo sa'yo dahil hindi ka mag-expand at hindi mo magagawa ang full potential ng iyong negosyo. Yan. Kaya maganda, no? Pag self-employed ka, dapat mag-jump ka to business. Yan. Pag-aralan mo, paano ba maging business ang aking pagiging self-employed. Ang business, meron sariling sistema. Wala ka man sa eksena o nandun ka man, meron kang income. Tumatakbo ang iyong negosyo. Yan ang business. Yan. Ang maganda po, no, I suggest, no, paging empleyado, habang employee ka, pwede ka naman magnegosyo as long as as long as you can manage your time. Yan. Pero medyo mahirap 'yun, kasi ang focus ay divided. Yan. Ang investment naman, napakadali. Habang empleyado ka, pwede ka mag-invest. Napakadali na po niyan. As long as meron kang pang-invest. Yan. Pag-aralan nyo po muna kung bago kayo mag-invest or pumunta kayo sa inyong trusted friend, trusted financial advisor, financial planner. Okay? Ganito yan eh. Ito lagi ko sinasabi ito about kanino ka hingi na advice. Yan. Kapag ikaw ay kung gusto mong maging magaling na basketballista, kanino ka hihingi ng advice? Kanino ka magpapaturo? Yan. Sa isang swimmer ba? Sa isang badminton player ba? Sa isang mathematician ba? Yan. Sa isang magaling mag-English? Kanino ka magpapaturo or kanino ka hihingi ng advice kung ikaw gusto mo maging magaling sa basketball? Of course, sa basketball coach or sa isang magaling na basketballista. Diba? Doon ka magpapaturo. Doon ka hingi ng advice. Paano kung gusto mong gumaling sa math or math subject? Kanino ka magpapaturo? Kanino ka hihingi ng advice? Kung gusto mong gumaling sa pag-compute sa subject na math, magpaturo ka sa mathematician. Diba? Or magpaturo ka sa math teacher mo. Yan. Humingi ka ng advice sa kanila. Kung gusto naman, gusto mong magkaroon ng magandang income, yan. Kanino ka magpapaturo? Kanino ka hihingi ng advice? Of course, magpaturo ka kay
Dr. Negosyo. Magpaturo ka kay Ricky Avelino. Yan. Yan. Magpaturo ka sa mga negosyante, sa mga patakbo ng business. Yan. Sa mga successful, yan. Pwede ka rin magpaturo sa mga hindi naging successful para alis matutunan mo yung mga hindi pwedeng gawin. Yan. Huwag ka magpapaturo o hihingi ng advice sa mga quitters. Quitters, yan yung mga sumuko na dahil ang advice sa'yo, puro negative. Yan. So, ito lamang, no? Kung gusto mong paturo or malaman about investment, magpaturo ka sa mga or mahingi ka ng advice sa mga financial advisors. Yung mga trusted. Yan. So, yung pwede rin sa akin, dahil ako si Dr. Negosyo, Ricky Avelino. Okay, so pwede kong kayong tulungan sa mga ganyan. Dito, makinig kayo sa DWPR 1296 kHz. Yan. Pag-usapan po natin yan. Tatalakayin natin isa-isa, no? Hindi natin masyado mapag-usapan. Kung gusto nyo, bisita kayo dito or pwede nyo akong i-chat or i-comment message sa aking YouTube channel, Ricky Avelino, or sa aking page, Ricky Avelino, or sa aking or sa DWPR Beacon Facebook page, Facebook account ng DWPR. So pangalan DWPR Beacon. Pwede niyo po silang i-add dyan. Nandiyan si Sir. Yan, i-add po nila kayo. So makikita niyo doon ng mga videos, live streaming ko din, and other airs and programs. Yan. So yan po, no? Yan po ang 4 sources of income. Meron mga advantages and disadvantages po yan. So sa employment, may advantages, maganda rin po yan. Kung kayo po ay gusto nyo po ang siguradong may sahod, sa employment po tayo. So self-employed, okay? Kung gusto nyo pong nakadepende sa inyong income, sa self-employment po tayo. Sa business, kung gusto nyo pong may time freedom, if established na yung negosyo, sa umpisa, wala pa ka pa talagang time freedom. Dahil trabahin mo yan 24 hours a day sa negosyo mo. Pero ang income, napakalaki kung established na yung negosyo. Okay? And tax advantage, yun ang maganda rin dito sa business, tax advantage. Pwedeng mag-low, pwedeng to zero. Yan. Yan, kung gusto nyo magpaturo sa akin deeper about taxes, about mga ganyan, no, pwede ko kayong turuan. Visit me, message me, comment me para sabihin ko sa inyo paano magkaroon ng tax advantage sa iyong negosyo. Investment din, I can suggest yan, or advice sa mga investment na maganda. Yan. So yan po yung mga sources of income natin. So investment sa time talagang you don't have to consume your time sa investment dahil someone's doing it for you. Yan, pati pera mo, someone is doing managing it for you. That is investment. So more money yan, no? Yung tax advantage naman sa investment, pwedeng low to zero din yan. Depende kung saan po tayo nag-invest. Yan. So kung gusto nyo pong magpaturo pa, no, na very deeper about sources of income, I can advise and teach you guys, no? So ang mga tax advantages and ano ba yung mga sa isang business, ano bang kailangan gawin? Yan. Para at least it can do it own, it can process by its own. Yan. So ganyan ang negosyo, dapat ang business talaga, whatever you're inside or outside, it's still income. Actually maganda rin sa isang balita ko sa isang mga financial advisors, financial planners, no. Maganda rin po itong simula sa pagkaroon ng negosyo dahil ito po ay nakakatulong ka na nga sa mga tao, tinutulungan mo yung mga tao na mag-save, na mag-plan for their financial future. Okay? At the same time, ikaw ay natututo at meron ding reward dahil ikaw ay nakatulong. So napakaganda rin nito na pagiging financial advisor. So additional income po 'yun. Yan. So saan po ba tayo dito sa four sources of income? Saan po bang gusto nyo po dito? Sige nga po, pwede po kayo mag-comment sa aking YouTube channel, Ricky Avelino, and sa aking FB page, Ricky Avelino. Pwede po kayo mag-comment, saan nyo po ba doon ang gusto nyo?
pag-usapan po natin, no? Yan. Pwede niyo po pala panoorin, ulitin ko, sa DWPR Beacon, FB ng DWPR Beacon. So, pwede niyo pong i-check dyan. Okay, so pwede po kayo mag-comment ngayon sa aking YouTube at sa aking page. Saan po ba doon kayo, nasaan po ba kayo ngayon currently sa forced sources of income? And saan niyo po ang gusto niyo marating or dagdagan ang income niyo? Saan po ba doon ang apat na yon? Okay? So, pwede po kayo mag-comment. Bigyan po ko po kayo ng ilang minuto para mag-isip at mag-comment. Ayan, nagbabalik po ang Ricky Ricks Negosyo Proverbs. Ito po si Ricky Avelino. So, meron po nag-message po sa akin, no, about ito. Actually, topic po to nung last week. At least nakikinig po siya, no, si Mr. John Rico. Sabi po niya, no, ito balikan last week topic to last week. Ang asset, nagpapasok ng income. Ang liability, paglabas ng pera, walang pagpasok ang income. Ito yung example niya. In-example niya yung last week na in-example ko. Bahay ay asset pag pinaparenta, pinapaupa dahil may income. So tama po, no, si Mr. John Rico. Sorry. Sabi, ito po from Van Rico's Gourmet. From Van Rico's Gourmet po pala. Van Rico's Gourmet Tuyo and Tinapa. So, may Van Rico's Gourmet po pala si, Van Rico's Gourmet. Van Rico's Gourmet Tuyo and Tinapa. So, yun po ang sa kanyang sinabi. Okay, sabi naman po ni, balik po tayo sa ating topic. Sabi ni Miss Ivy. Miss Ivy Paras, sabi niya dito ay, pag sa self-employed po ba, pwede rin sa investment or pwede rin mag-invest? Yan. Magandang katanungan po, no, Miss Ivy Paras. Tama po, no? Maganda yung question niya. Kung pag sa self-employed po ba, pwede rin sa investment or mag-invest? Yes. 100% pwede. Okay? Pag nasa self-employment ka or self-employed, pwede ka mag-invest. Pwede naman yun. Kasi ang investment naman, as long as meron kang pang-invest. Okay? Yun naman requirement sa investment eh. Kung meron kang pang-invest, mag-invest ka. Pero, of course, pag-aaralan mo muna, dapat lumapit ka sa financial advisor o financial planner, okay, para at least matulungan ka kung saan maganda mag-invest. Yan. Okay, so yes po. So nasagot ko po ba ang inyong katanungan, Miss Ivy, na pagiging self-employed ay pwede rin po tayong mag-invest. Mas maganda po 'yun para mas marami source of income. Okay, ang investment naman po, hindi naman nauubos ang oras mo dahil ang investment, money works for you. Yun ang advantage, number one advantage ng investment, time freedom po. Okay? So magkaroon tayo ng clarity na iba ang business, iba yun ang investment. Yan. May nag-comment si Korean Movies Tagalog. Yan, sino kaya itong Korean Movies Tagalog? Sabi niya, sayang di ko na naman naumpisahan. Yan, tas naka-sad face siya. Okay lang yan, no? Better late than never. Yan. Welcome, Miss Korean Movies. Ay, Mr. or Miss Korean Movies Tagalog. Yan. Okay, so napag-isipan nyo na ba? Or na-realize nyo na ba kung saan ang gusto nyo? Nasaan kayo ngayon at saan ang gusto nyo? Yan. Actually, lahat naman yun ay maganda. Okay? Maganda rin pagiging empleyado para at least sure na meron kang income. Okay? Sa self-employed naman, maganda rin dahil control mo ang oras mo pag self-employed ka. Hawak mo yung oras. At the same time, hawak mo rin ang income mo kung gaano kalaki ang kagustuhan mo. Okay? Ito, puro advantages na sabihin ko na, no? And sa business naman, maganda po yan dahil if established ng yung negosyo, you have time freedom.
Kahit wala ka sa eksena, kumikita ka, yan ang business. And and income, napakalaki ng potential if established na ang iyong business. Ang investment naman, yan ang pinaka-advantage ng investment ay time. Dahil hindi na ikaw ang nagpapatakbo ng pera mo, kundi meron ng someone na nagbubuhos ng oras at dugo para kumita ang pera mo. That is investment. As long as meron kang pang-invest, okay? At as long as the right vehicle ang iyong investment. Yan. So lahat po yan maganda. Employment, self-employed, business, and investment. Sa mga nabanggit ko kanina, advantages and disadvantages, alamin niyo na lang po doon, no? Pag-aralan nyo, ano ba doon na nababagay sa inyo? Ano ba doon ang kaya nyo at kakayanin nyo? Yan. Kung gusto nyo pag-usapan natin ng deeper and more detailed, yan, pwede nyo po kung i-comment, i-PM, message yan sa aking YouTube channel, Ricky Avellino. Mag-subscribe din po kayo doon. And sa aking FB page, pwede rin po kayo mag-message doon. Yan. Sa tsaka banggitin ko nga po pala, DWPR Beacon. Pwede po kayong mag-view dyan, mga programs, mga iba't ibang programs and mga natin. And pwede nyo rin po makita doon ang live ko. Okay? So that is our topic for today. 4 sources of income. Ricky Rick's Negosyo Proverbs. Ricky Avellino. Okay, kamusta naman dyan? Yan, sana ay marami kayo natutunan sa ating pinag-usapan about 4 sources of income. Okay, lahat naman to may advantages and disadvantages. Okay, mamili na lang po tayo kung saan po doon ang nababagay sa ating character. Okay, kung tayo po ba ay matyaga, matatag, yan, tayo po ba ay masipag, yan, meron ba tayong well-educated ba tayo bago tayo pumasok? Yan, tinatawag na, yan, pakinggan muna natin to, no? Negosyo Proverbs. Tinatampukan ng usaping may ugnayan sa negosyo. Muli kayong makinig at matuto sa pagpapalago ng kalakalan sa susunod na Sabado sa 5:00 ng hapon. Ricky Negosyo Proverbs. Ang pagkundan ay patuloy na nasa iyong tiyagat abilidad. Patuloy na payabuhin ang kaisipan sa pag-negosyo ng patuloy din kumalagwa ang iyong buhay. Ricky Negosyo Proverbs. Ayan. So, nabanggit ko nga, so lahat yan may advantages and disadvantages. Depende na lang po kung anong nababagay sa ating character. Yung 4 sources of income, maganda po yan, lahat yan. Okay? Actually, pwede rin po, no, habang tayo po ay nasa employee or tayo nasa self-employed or tayo nasa business, pwede rin po tayo mag-invest. Yan. Dahil ang investment naman po, hindi naman po kailangan ng oras. Kailangan lang meron kang pang-invest capital lamang. Okay? So yan po ang Ricky Rick's Negosyo Proverbs. Thank you for listening and watching sa mga viewers po natin. Lalo na sa mga nag-e-engage, nagko-comment, nag-message. Okay? God bless everyone. Be great. Bye-bye.